Hello, good morning. I'm Annabelle. Pasensya na kasi maingay dito sa amin dahil yung bahay namin malapit sa highway. In yesterday's interview with Nida Santo, I found out that she is a member of credit company as a borrower. Isa siyang sari-sari store owner at nagtitinda siya ng pagkain at meron din siyang tubuhan. Nabanggit niya kahapon na yung lending company ang nag-conduct ng seminar. At ayun, yun yung nag-encourage sa kanya para mag-business. Kasi pinapautang siya ng puhunan sa lending company na yon at tinuturuan silang magnegosyo. Pero sa business journey niya, mahirap kasi sari-sari store yung business niya. Tapos dumating sa point na nalugi siya dahil sa mga utang ng mga tao. Ayan, yun sabi niya. At hindi pa rin siya tumigil. Oo. Nung malugi siya, nangutang na din siya ulit sa lending company na yun para ipangpuhunan ulit. Ayan. Nasabi niya kahapon na yon, be patient, be friendly, at saka kailangan din daw yung talaga ang kailangan yung may yung ask blessings from God. Yan din yung sabi niya. At sa after I conduct an interview with her, I remember when I was in high school na ang hirap ng buhay, walang tao magpapautang pag wala kang garantor na mga yung malaking mga igarantor mo para lang mapagkatiwalaan kang mangutang. Kaya yung nanay ko pumasok siya ng pangungutang dahil when I was in high school, I also have two younger siblings, nag-aaral din sila. Kaya mahirap yung buhay kasi may pamasahe, ganon. Kaya nangungutang yung nanay ko para pang-aral namin kasi farmer lang yung tatay ko. At ang masakit sa buhay na dati, dahil sa utang, ayun, halos wala na kaming makain. Ayan, nakakatulong yung utang, pero ang hirap kasi ang laki ng interest, kailangan mo nang bayaran kasi weekly yung bayar nun. Noong time na nag-harvest kami ng mais, ang dami, ayan, saya-saya namin ng mga kapatid ko kasi ayan, may pagkain na kami. Pero ang pinakamasakit, yung mga high-harvest naming mais, yung mga root crops, binibenta namin yung lahat para lang ibayad sa utang namin. Ayan, tuloy, yung instead na may harvest na kami, may makain na kami, wala kaming makain, binenta namin lahat para pambayad ng utang. At yun, sobrang hirap ng buhay, walang makain. Kaya dati, hate na hate ko yung mga lending company kasi nga, ang laki ng mga interest nila. Pero, here in Negros Oriental, there is a lot of lending company, ang dami. Tapos may mga Indian pa dito na nagpapautang yung arawan. Kaya ngayon, mas lalong dumami yung mga lending company ngayon. Pati yung mga taong nagpapautang ng 5-6. Yan yung marami dito ngayon. At ang natutunan ko sa buhay ang natutunan ko sa interview niya na kinanda ko kahapon, sa pangungutang, dapat be wise tayo. Dapat be responsible. Maging responsable at dapat put limit in spending money. Mostly yung money na hiniram kasi may may interest. Sayang yung pera kung gagastusin mo lang kung saan-saan pag hindi mapunta sa sa magandang na mapupuntahan yung pera. And I realized na maganda talaga yung negosyo kasi almost 8 years na akong domestic helper. Pero okay naman yung buhay, but hindi talaga siya yung hindi talaga nakakain ka ng may makikita ka, may nagawa, may nakita naman sa pagtatrabaho ko bilang domestic helper.
Pero iba kasi may mga tao namang nagnenegosyo lang sila pero umasenso sila sa buhay. Wala namang sa napansin ko, ang daming nagtatrabaho abroad pero hindi naman sila yung ganong kaasenso talaga ikumpara doon sa mga taong mga negosyante na sinuwerte ang yaman-yaman na nila. Yan yung pansin ko sa mga kapitbahay namin. Kaya nag-decide akong mag-quit ng trabaho ko bilang domestic helper. Almost 4 months na akong nagstay dito sa bahay kasi may edad na si nanay, kailangan niyang may kasama dito sa bahay at kailangan ko ding i-focus itong online schooling ko para makapag-graduate ako soon, sa course kong at education. Ngayon, meron kaming maliit na sari-sari store. Yan. Sa simula, nahihirapan ako kasi nga nasanay akong may monthly na at the end of the month, mayroon akong matanggap na sahod. While dito sa business, may sa sari-sari store namin, may kita talaga. Pero yung kitang yon, ibibili mo din yun ulit para may paninda. Kaya nag-decide kami ni nanay na mag-alaga ng baboy. Ayun, alaga kami ng baboy para naman may pandagdag na pandagdag na kita. Yun yung ko, na tutunan ko sa buhay. Ang pera dapat ingatan, be responsible, be wise, put a limit, in spending money. At halaga ang magnenegosyo talaga. Basta lang maging maingat and always ask God's blessing, God's guidance. Kasi wala naman tayong kakayahan na ng isang bagay kung hindi naman talaga wala namang guidance by the Holy Spirit, yan. At yung natutunan ko sa kanya kahapon na no matter how many times yung bumagsak ka man, dapat talaga kahit bumagsak dapat babangon ulit, maging wise, yan. Para din ang buhay. Hindi yung laging nasa ka lang, naghihirap ka lang, yan, kasi pag magsikap, ayan, may mabuti talagang bunga. At ang masasabi ko, maganda talaga ang magnenegosyo. Basta lang maging ka lang, patience lang, tapos maging madiskarte sa buhay. Yan, nakakatulong yan sa araw-araw na mga kailangan. At yan lang, dito lang I will end my itong ko ngayon, at maraming salamat.